Samantala sa Amerika, nagbabala ang mga scientists sa publiko na mag-ingat sa pagbili ng bigas dahil kumakalat ngayon sa iba't ibang panig ng mundo ang mga bigas na may mataas na lead content na delikado sa kalusugan ng tao. Para sa detalye, balitaan mo kami, Jackie Sai. Akala ng mga tao ang kumakalat na balita ukol sa bigas na nagmumula sa ibang bansa na sinasabing naglalaman ng mataas na lead levels na lagpas sa rekomendasyon ng Food and Drug Administration. Ayon sa pagsusuri ng mga scientists sa New Orleans, mataas ang level ng lead sa mga bigas na nagmumula sa Asia, Europe at South America. Dagdag pa ng mga scientists na ang mga bata ay ang mga pangunahing apektuhan sa nababalitaang high lead contents. Dahil ang mga bata ang pangunahing kumakain ng kanin, mataas ang porsyento na mabiktima sila ng lead poisoning o pagkalason sa lead. Ayon sa lead researcher sa Nangurai Tongesai, ang rice products na kinakain ng mga bata sa pagsusuri ay may 30 to 60 times na taas kung ikukumpara sa FDA's Provisional Total Tolerable Intake o PTTI levels. Dagdag nito, mas mataas pa ang PTTI ng mga nasa Asia na may taas na 60 to 120 times ng pagkonsumo ng rice products. Ang mga matatanda naman ay may naitalang 20 to 40 times na taas. Nadiskubre naman na ang bigas na nagtataglay ng pinakamataas na lead levels ay nagmumula sa mga bansang Taiwan, China, Czech Republic, Bhutan, Italy, India at Thailand. Patuloy ang pagsusuri ng mga researchers sa mga bigas na nagmumula naman sa Pakistan, Brazil at iba pang mga bansa. Pinapahalagahan ng mga Pilipino ang bigas dahil ito ang pangunahing pagkain na nagbibigay ng magandang kalusugan. Ngunit sa pagkakataong ito, dapat mag-ingat sa mga kinakain upang maiwasan ang hindi magandang mga pangyayari gaya ng pagkalason. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jackie Sai.